Mga kapuso, paalala po ha, bawal ang mga boga. At sa Maynila, nasita dahil sa pagboboga ang ilang nahulikang na kabataan. Nakatutok si Nico Wahe. Pagdating ng dalawang kabataang ito sa Barangay 634 sa Maynila, mag-aalas 9 ng gabi noong December 19, may bitbit silang boga na agad nilang sineta para paputukin. Inalog-alog ng isang bata ang boga, saka pinasa sa kasama at pinaputok. Hanggang sitahin sila ng isang residente. Ano yan? Ay, iniklamo kayo sa barangay eh. Pinatawag sa barangay ang isa sa mga bata at kinumpiska ang boga. Pag-amin ng bata, sila lang magkakaibigan ang gumawa nito. Ayon sa kapitan ng barangay, pinaalalahanan na nila mga bata na huwag magboga. At kung magpapaputok man daw, as much as possible po, doon lang po talaga. Yung mga open area, yung wala pong mga bahay, tsaka wala masyadong mga fire hazard. magpapakalat ng MPD ng 1,200 police personnel sa Maynila para tiyakin ligtas ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Patuloy nating pinapaalala na bawal ito. Matagal nang sinasabi na ito ay delikado na maaaring masaktan itong mga bata na ito. Code white na para sa salubong 2025 ang mga ospital sa Ilocos at Central Luzon regions. Dapat handa silang rumisponde sa mga mapuputukan, lalo't hindi biro ang gamutan. Ang mga doktor sa East Avenue Medical Center, ipinakita gamit ang mga paa ng manok kung paano putulin at tahiin ang daliring na putukan. Ang Department of Health, mas tututukan daw ang papel ng mga magulang sa pagtitiyak na hindi magpapaputok ang kanilang mga anak. Very important yung reminder na yon, reminder na talagang the adults should stop the children from handling fireworks. Number 2, yung namumulot ng paputok. Bawal magpaputok ang nakainom. Para sigurado masusunod ang firecracker ban at community fireworks display zone sa mga barangay, makikipag-ugnayan daw ang DOH sa DILG. Ang usok mula sa mga paputok, masama rin sa kapaligiran at kalusugan. Kaya muling panawagan ng mga otoridad, hanggat maaari torotot at ibang pampaingay na lang ang gamitin. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Binaha ang ilang bahagi ng Puerto Princesa, Palawan kagabi dahil po yan sa trough ng Bagyong Romina na kahit nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay binigyan ng pag-asa ng local name dahil malapit-lapit ito sa lupa. Huli po yung namataan, yung pong sentro ng Tropical Depression Romina sa dagat sa Rurok Island na bahagi ng Kalayaan, Palawan. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southern portion ng Palawan at Kalayaan Islands. At kung hindi po magbabago ang kilos ng bagyo, bahagya itong lalapit sa southern portion ng Kalayaan Islands sa susunod na 24 oras. Hindi po inaalis ng pag-asa ang posibilidad na pumasok ng PAR ang bagyo. Bukod sa Palawan, magpapaulan ng trough o extension nito sa Mindanao, lalo na sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Shearline naman ang nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas. At umiiral ang amihan sa Northern at Central Luzon, maging sa Metro Manila. Posible rin na makaranas ng pag-ulan at maulap na panahon sa ilang lugar sa bansa hanggang Pasko.